Bago pa man umarangkada ang mga bus sa EDSA, bago pa man napuno ng mga sasakyan ang lansangan, nariyan na ang rilis ng tren. Malakas, matatag, at tuloy-tuloy ang pag-ikot ng buhay. Ang Tutuban Station, hindi lamang isang istasyon. Isa itong piraso ng kasaysayan. Dito nagsimula ang paglalakbay ng libo-libong Pilipino. Dalang pangarap, kabuhayan, at pag-asa. Sa likod ng bawat tren, may kwento. Kwento ng mga manggagawang buong sipag at tiyagang nagpanatili sa takbo ng riles. Kwento ng mga negosyanteng umaasa sa pagdating ng kargamento. Kwento ng komunidad na unti-unting binuo sa paligid ng riles. Engineer Philip Reyes Ramos, Engineer 2 ng Rolling Stock Maintenance Department. Wala akong magtrabaho sa PNR January 25, 2024. Ako si Robert Abad. Simula ulit sa PNR noong 1986, February. Unang position, train mechanic. Hanggang 1990. Regular ako ng 1990 as train mechanic rin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kasabay rin ng pagkaluma ng bakal, ang pagkalimot sa kasaysayan. Ang dating masigilang railway, ngayon wala ng biyahe at halos hindi na marinig ang tunog ng tren. Ang narinig kong kasaysayan dito base sa mga kwento ng aking mga tauhan. So yung Tutuban Mall, dati yung pinakamalaking istasyon ng Philippine National Railway. Noong nandyan yung mga terminal ng papuntang Naga, Bicol, may papuntang Ilocos, may papuntang Pampanga, Nueva Ecija. Mula north hanggang south, umaabot yung riles natin. Ang pinakamalaking terminal ng PNR is yung Tutuban Mall bago pa siya nabili ni Ayala. Sinabot ko rito, hindi pa ganito, luma pa ito, luma pa lahat ko. Pati yung Tutuban, luma yan, walang mall, walang lumang building. Yung unang biyahe ko nakita rito hanggang San Fernando. Ang train na ginagamit nila yung ano lang, ano ba yung Tora-tora na ba sir? Hindi, Romania. Romania. Hindi Romania, Indian train. Inihila rin ng locomotive. There. Itinatag noong 14 ng Marso, taong 1891, ang Tutuban Station ay bahagi ng proyektong Ferrocarril de Manila-Dagupan, ang kauna-unahang linya ng tren sa Pilipinas na may habang 175 kilometro mula Maynila hanggang Dagupan. Ang istasyong ito ang naging sentro ng transportasyon at kalakalan sa Luzon. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ng kasaysayan ang Tutuban Station mula sa panahon ng Kastila, Amerikano hanggang sa kasalukuyan. Pagbabago, malaking pagkakaiba kasi itong araw maraming biyahe. Ngayon, totally wala na. Nasa south na, nasa Bicol na yung biyahe. Reach Manila, wala na. Wala na yung mga train operation reach Manila. Pero nung araw, ang biyahe namin, yung commuter lang, every 30 minutes, regularly 30 minutes. Bago ang long distance, meron sa umaga, meron sa gabi. Sa umaga naman yung nung una yung San Fernando, saka yung Jaime Bicol, sa umaga yun. Meron din sa gabi ng malos na aircon coaches na galing papuntang Bicol din. Sa umaga, yung nasa Bicol naman, alis sa gabi roon, dahil yung umaga rito.
Pero maraming biyahe noon, 30 minutes, mga commuter, Manila, Carmona. Yan, biyahe namin. Operasyon daw is yung train natin, may mga flight attendant or stewardess pa ngayon. Wala na, mga security guards, saka yung mga railway security natin. Plus yung mga escort natin ng mekaniko para kung magka-problema yung mga train natin. May agad magto-troubleshoot para hindi maabala yung operasyon ng train. Wala yan na system namin nila. Pag lumampas ka ng, diba, mula Tutuban, yan dito na lang sa Caloocan. Yan pinakamalayo ngayon. Caloocan. Pag yung papuntang south, wala na. Naputol na yung papuntang Blooming Street pa lang, wala na. Ito nga dito, pier line yan. Under Rosa Pier. Yan, sakay ng mga cargo natin. Oo. Yan, nakakabiyahe pa kami dati dyan. Taong 1971, inilipat ang operasyon ng PNR sa isang bagong gusali sa Mayhedige Street upang bigyang daan ang redevelopment ng lumang istasyon. Sa ilalim ng pamamahala ng Tutuban Properties, ang dating istasyon ay ginawang Tutuban Center Mall na binuksan taong 1974. Ngayon, bahagi ng plano ang pagsasama ng Tutuban Station sa North-South Commuter Railway na layong pag-ugnayin ang iba't ibang bahagi ng Luzon sa pamamagitan ng modernong sistema ng tren. Kasi kapag sinabing ang history, mas magandang maging basehan natin yung history para pagdating ng future, ma-improve pa natin when it comes to operation, sa mga technical, tsaka sa mga tren natin. Dati gumagamit pa tayo ng tren na de-electric pan, ngayon de-aircon na tayo. Dati steam powered pa, pero ngayon gumagamit na tayo ng mga hybrid, electric. Minsan may bago pa nga ngayon na inimbento, hydrogen ginagamit. Kaya mas maganda kung aalalahan natin yung mga history para sa future, mas ma-improve natin kung ano yung dati natin ginagamit. Hindi, kasi sa ngayon nawala yung operation. Ni-improve nila talaga yung ngayon, yung railways, yung mga linya ngayon hanggang Clark na yung ginagawa nila, kaya nawala rito eh. Kaya natigil yung operation rito dahil inaano na nila yung train sa Clark, diba? Hanggang Calamba, yun, phase 1. Yun, kaya nawala na rito. Pero saan pa may mga train? Calamba to Laguna, meron pa rin. Hanggang Quezon, Lucena. Ang kasaysayan ng Tutuban Station ay hindi lamang tungkol sa tren, kundi tungkol sa mga taong bumuo at nagpanatili nito. Mga manggagawa, negosyante at mamamayan na naging bahagi ng makulay na kwento ng ating bayan. So sa tingin ko may aambag niya na mas mapalaki pa or mapahaba pa yung mga release natin kung ilang kilometro lahat ng lugar mapuntahan. Kung mabubuhay yung linya natin ng mula norte hanggang south, mas maganda para mas convenient sa mga Pilipino natin o sa mga mananakay natin. Lalo na dumadami yung tao ngayon sa panahon ngayon, kailangan ng mas mabilis na mass transport na tren, para mas mabilis silang makapunta doon sa mga lugar na dapat nilang punta. Kasi sa atin lang dito, sa ibang bansa, hindi naman ganito yung railway system kung nakakita nyo. Mahalaga kasi yung movement ng mga tao. Yan, mas maraming may pag train, may sasakay, parang ngayon, mas sikat yung LRT. Doon lahat, mga pasahero ng train ng PNR, nasa LRT na lahat ngayon.
Yung movement kasi, kailangan talaga yung railways. Sa buong bansa, yan inaano nila. Buong mundo. Dati, dito lang sila sa seminar dito sa Southeast Asia. Dito lagi seminar niyan. Ngayon, naiiwan na. Naiiwan na. Matandang railway sa Asia. Ito, na ano ko na, mga Vietnamese, mga Indonesian, mga ano. Lagi may mga seminar dito na ngayon wala. Naiwanan na. Kaya tayo. Sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, ating balikan at pahalagahan ang dating railway sa Tutuban. Isang simbolo ng pag-unlad, pagkakaisa, at pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ito ang dating railway sa Tutuban, isang pagbabalik tanaw sa kahapon, isang panawagan sa kasalukuyan, at isang pag-asa para sa kinabukasan.